hindi siya palatangan. Dalawang bahagi po. Una ay ang pagbabahagi, pangalawa yung konting pagdililay tungkol sa ating liturhiya ngayong araw na ito. I felt love in the beginning and until now I have felt love. Pag sinabi kasi, mahal ako ng Diyos, mahal ka ng Diyos, may mga konkretong karanasan, tao, sitwasyon. At ito ang aking naranasan sa parokya na ito na kung saan dinala ako ng Diyos. Lubog, inalagaan, binahal. At hindi iyon isang kwentong laber. Kaya nga po itong misa na ito ay isang pasasalamat una mula sa Diyos, nagpapuri, pinasalamatan. Nang naglanding po ako dito ay ako ay isang diakono mula sa isang parokya at sa mga sitwasyon at karanasan ng paggalaw, pagdipat, may mga normal na response o reaction. Siyempre una, may agaw-agaw, may takot, mga tanong, ano kaya ang nangyayari sa amin dito. Eventually, the Lord was revealed His love not only to me in this parish. Pinakita ng Diyos at ipinaramdam niya sa akin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng parokya na ito. Namamama ako minsan kasi marami akong na-encounter, nakakakwentuhang mga kapwa-parig dito sa Archdiocese ng Manila. Marami sa kanila hindi pa natutunto sa lugar na ito. Alam nila na mayroon. Pero marami sa kanila yung kung naalala po ninyo yung ating pesta, yung mga inibitahan natin ng mga nag-misa doon sa Luminario, most of them, first time. Yung iba, 23 years na sa pagpapari, pero ngayon lang sila nakatulong dito. Pwede natin sabihin na hindi naman tayo sikat, no? Sa Archdiocese of Manila. Pero I discovered na may isang kayamanan na nandito. At ito yung aking naranasan. Kayamanan ng mga tao na patuloy na nakikinakbay sa pananampalataya. Kaya nga po, isang pasasalamat din sa akin kasi ipinadala ko ng Diyos sa isang mga kamangko na aming nakikista. Nagkita po kami ni Father Juanito 25 years ago nung team nila ay nag-evangelize sa Santa Ursula Parish, Dinonan. He was still as a Ilanian. Doon pa lang nakakamama ang kanyang pag-awit. Tinanggap namin yung evangelization sa Leo Catechumenal Way. 25 years ago, exactly, yun. At wala sa aking inalap o sa aking panaginip na kami ay magkakasama. At ako ay nagpapasalamat dito, no? As if, the Lord has already planned for me. Kahit ang tagal ako nag-resist, dahil hindi ko na doon po late vocation, pero alam ko na God's time is always perfect. Hinayaan niya ang maraming pagkakataon sa buhay ko at sitwasyon. Hindi natin magbuwalog sa kasalanan, bumagsak. Pero ang Diyos na ito ay nagbigay ng kanyang tanda na kailanman ay hindi niya ako sisirain.
Nakailanman ay hindi niya ako pababayaan mamatay. At kanina inisip ko, ano kaya ang maaaring simbolo na pwede ko maibigay sa Sagrada Pamilya para sa aking buhay? The first lady, ang bahaghari. Sagrada Pamilya Parish, ang bahaghari ng buhay ko. Una, sa simbahan na ito, tinanggap ko ang regalo ng kabilasyon sa pagpapahal. At marami sa inyo ang nakasaksi ito. Almost 2 years ago. Naibahagi ko na ito. Isang kahit ako hindi ko naisip na bakit ako, Lord? Hindi ako mabait. Pero kahit ang pagkatapos ng delubyo ng buhay ko, hindi siya ng bawal. At dito na ako dinala ang papatuloy na hubugin, pagkakit ang regalo ng ordinasyon ng pagpapahal. Hanggang ngayon ito iniisip ko, parang napaka-imposible pa rin. Pero it is really the work of God. Kasama po ang aking pamilya, kasama po ang aking nanay at tatay. Gusto mo po ilang pumunta rito. Ang layo po kasi, sasakay ka ng bangka. May sakit pa, mayroon po kami pasyente sa bahay, hindi na sila makakarating. Updated naman po sila kung ano yung nangyayari sa akin. Kasama na rin po ang aking mga komunidad. Originally, from Binawan. At ngayon po ay yung community ko sa Las Piñas o sa Suka. Hindi ko po alam kung hindi nakarating dito. Hindi nakarating po sila. Alam ko po naman na talagang medyo mahirap yung pagbabiyahe. Ako po ay nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo. Una-una sa inyong mga manalangin. Pangalawa sa mga suporta at sa mga pakikipag-ugnayan natin. Bagamat hindi ko matatandaan lahat ang pangalan ninyo, nakita ko naman ang mga pangalan ninyo. Ano yung recognize? Noong unang punta ko dito, I remember Jerry Mariford, mabiling, medyo okay pa ang mga nakikita. Napakwento sa akin, nagkalikod sila dumating dito, ng Father Juanito. At ngayon ay kita ko sa almost 2 years na ito, yung pagkilos ng Diyos. Hindi lang po mga pisikal na pagbabago ang ating nakikita at naranasan sa ating pamilya. Alam natin at nararamdaman natin, nakikita natin ang konkreto na muli, unti-unti nakakabalik ang ating mga kapamilya. At ito ay isang napakalaking konsolasyon para sa atin. Bagamat alam ko na may pa ang panahon na iyon na ating inilagay sa parokya na ito. Pero maraming mga bagay ang magpapaalala sa akin tungkol sa kahalagahan ng ordinasyon na tinanggap ko sa parokya na ito. Kaya mga kapatid, ang pasasalamat na ito ang pinakadakila natin pwedeng maibigay sa Diyos. Sapagkat sa Kanya naman nanggaling ang lahat. Aalis, may papalit. Kung kailan, hindi natin alam. Kung sino, wala na yung nakakaalam. Nagising na kami ni Father Juanito after ng ating fiesta, may mga message na, and after 2 days, may assignment na bago. Ganun po talaga. That is our life. Hindi naman kami, pwede po ba tumanggi? Hindi. Kasi hindi mo pa sa ordinasyon namin. Susunod. Hindi dahil kailangan sumunod, kung hindi, bahagi na ng buhay namin ito. Normal lang po. Bago kung sana ako umalis po, mas meron po ako iyak magiging. Hindi pa ako makakatay siguro. Pero who knows?
Hindi naman tayo ng hawak ng buhay. Huwag po yung papabayaan sa Padre dito. Mag-isa lang po yun. Tsaka hindi lang din po kami bumabata. Hindi naman po namin alam kung magpapadala pa ang ating mahal na obispo na kanyang makakatulong. Mabigat po ang paglilingkod dito. Hindi dahil mabigat kayo, kundi alam natin na napakarami po ng pinaglilingkuran. Kayo imagine 26 barangays, ilang Katoliko, ngayon nag-iisa. Parish yan. Ulitin ko po ha. Huwag po natin pababayaan si Padre dito. Suportahan po natin siya. Tulungan po natin siya. Kasi siya ay magtatagal pa rito. At least, ito yung ano. Ayaw mo. Oo. 3 taon pa. Ito lang po ang aming nais na makapaglingkod. Kasi kayo po na nandito na mananatili, kayo ay inaayaya naman natin ang ating parokya. Kung sino man po ang dumating. Sapagkat kung sino man, iyan ay pinadala ng Diyos. Kaya naalala lang ako. Parang gusto ko yung pasalamatan ang lahat ng mga namatay at nablesa dito sa simbahan na ito. Salamat sa kanila. Kaya nagkata sa puso lahat ng mga nablesa namin dito. Bakit? Kasi every time po na ako ay nabibisa sa patay, lagi pinapaalala sa ako ng Diyos yung sinasabi ko sa humiliya. Ako sa akin ko sinasabi yun. Na anytime, ang Diyos na ito, ang mayari ng buhay, pwede ko bigyan ng buhay nito. Kaya nga sa araw-araw na pag-ising, sa araw-araw na pagtugon, nandoon yung vigilance. Pwede ako kunin ni Lord. Kaya ito yung pinibigay sa akin ng Espiritu, konsolasyon, to continue. Kahit alam ko, marami rin akong mga trainings, marami rin akong mga meditasyon, marami rin akong mga pagtutulang. Pero ang Diyos na ito, hinahayaan pa rin ako. At ngayon, sa kalilang ito ng buhay na aking nakarapin, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin doon. Ang malinaw lang po sa akin, ang Diyos na ito ang tumawag, ako ay tumutugon, hindi dahil sa aking lakas, kung hindi dahil sa lakas na ipinagkakaloob ng Diyos sa akin. Sa ating Panginoon, narinig po natin kung